When you're not sure what God wants you to do yet. Scripture, KJV, Psalm 37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighteth in His way. Naranasan mo na ba ang isang sandali sa buhay na nakaupo ka lang doon at iniisip, Diyos ko, ano ang gusto mong gawin ko? Nagdarasal ka? Nagsusulat ka sa journal. Nag-iisip ka? Nag-iisip ka ng sobra. Humingi ka ng payo sa iyong mga kasamahan. At gayunpaman, parang malabo ang sagot. Natatakot kang kumilos. Natatakot na pumili ng mali. Natatakot na kung mali ang iyong gagawin, lahat ng bagay sa iyong buhay ay magugunaw. Pero narito ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa kung tama ang iyong pipiliin. Ito ay tungkol sa kung nagtitiwala ka sa Diyos sa anumang pagpiling gagawin mo. Hindi mo kailangang malaman ang temu hakbang sa unahan. Hindi mo kailangang malaman ang isang hakbang sa unahan. Sinasabi sa awit 37:23 na ang Panginoon ang nag-uutos sa iyong mga hakbang. Hindi ang iyong mga damdamin. Hindi ang iyong mga kinatatakutan. Hindi ang labis na pag-iisip. Hindi ang iyong mga paano kung ang Panginoon. Ibig sabihin kahit hindi mo nakikita ang landas, ginagabayan pa rin ng Diyos ang iyong mga paa. Patuloy mong iniisip na hinihintay ka ng Diyos na malaman ang perpektong plano. Ngunit ang totoo, ang Diyos ang plano. At kung kaya mong unawain ito ng mag-isa, hindi mo kakailanganin ang Diyos. Hindi ito tungkol sa kung kikilos ka. Ito ay tungkol sa kung kikilos ka ng may pananampalataya. Ang ilan sa mga pinakamagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay ay hindi mangyayari dahil mayroon kang kalinawan. Mangyayari ang mga ito dahil mayroon kang lakas ng loob. Lakas ng loob na gawin ang susunod na hakbang kahit na hindi malinaw ang mapa. Lakas ng loob na magtiwala na kaya kang i-redirect ng Diyos. Lakas ng loob na maniwala na kahit na pumili ka ng mali, sapat ang laki ng Diyos para gawin itong tama. Narito ang nais ipaalam sa iyo ng Diyos. Hindi mo maaaring sirain ang kanyang plano ng hindi sinasadya, ngunit maaari mo itong ipagpaliban sa pamamagitan ng takot. Kukumbinsihin ka ng takot na ang pagtayo nang hindi gumagalaw ay mas ligtas kaysa sa pagtitiwala sa Diyos. Bubulong ang takot. Paano kung guluhin mo ang lahat? Sasabihin ng takot, paano kung hindi ito ang Diyos? Paralisado ka ng takot. Ngunit iba ang sinasabi ng pananampalataya. Sabi ng pananampalataya, kasama ko ang Diyos kahit humakbang ako o manatili. Sabi ng pananampalataya, pagpapalain niya ako kahit maliit ang aking pangunawa. Sabi ng pananampalataya, gumagana ang Diyos sa aking paggalaw at sa aking katahimikan. Sabi ng pananampalataya, papatnubayan niya ako at itatama niya ako kung kailangan ko ito. Ang Diyos ay hindi isang drill sergeant na naghihintay na parusahan kadahil sa pagtahak sa maling landas. Siya ay isang ama na gumagabay sa kanyang anak hakbang-hakbang. Kung pupunta ka sa kanan at gusto niyang pumunta ka sa kaliwa, ibabalik ka niya. Kung ikaw ay masyadong mabilis kumilos, papabagalin ka niya. Kung ikaw ay masyadong mabagal kumilos, itutulak ka niya pasulong. Hindi ka sapat ang kapangyarihan para baguhin ang kalooban ng Diyos. Kaya ano ang gagawin mo kapag hindi mo pa alam kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo? 1. Gumawa ng susunod na tamang hakbang. Hindi ang malaking hakbang. Hindi ang dramatikong pagbabago sa buhay. Ang susunod na tapat na hakbang lamang. 2. Manatili sa salita. Ang banal na espiritu ay gumagabay sa pamamagitan ng banal na kasulatan, hindi sa pamamagitan ng pagkataranta. 3. Huwag maghintay ng katiyakan. Kumilos ng may tiwala, hindi perpekto. 4. Manalangin para sa pagkakahanay, hindi mga sagot. Sabihin, Panginoon, ihanay mo ang puso ko sa iyo, sa halip na Panginoon, sabihin mo sa akin ang lahat. 5. Tandaan na maaring pagpalain ng Diyos ang alinmang direksyon. Dahil ang pagpapala ay wala sa landas. Ang pagpapala ay nasa pastol na gumagabay sa iyo. Hindi mo kailangan ng kalinawan para kumilos. Kailangan mo lang si Kristo. Saan ka man humakbang, sasalubungin ka niya roon. Panalangin. Ama, kapag nakakaramdam ako ng kawalan ng katiyakan o nalilito sa susunod na gagawin, turuan mo akong magtiwala na ginagabayan mo ang bawat hakbang. Patahimikin mo ang aking takot sa pagpili ng mali, ipaalala mo sa akin na hindi ko maaring sirain ang iyong plano at igagabay mo ako anumang oras na kailanganin mo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na lumakad ng may pananampalataya at kapayapaan upang malaman na ikaw ay kasama ko sa anumang paraan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.